Alamin natin kung paano mag-solve ng problems na may kinalaman sa sets gamit ang Venn diagram. Let us consider this sample problem. A group of 25 grade 7 students were asked whether they like using Facebook, TikTok, or both. 15 of these students like Facebook, 12 like TikTok, and 5 like both. How many students do not like using Facebook and TikTok? So what shall we do to solve this problem? First, we need to determine what is asked in the problem. Aalamin natin kung ano ang tinatanong sa ibinigay na word problem. Ano nga ba ang tinatanong sa problem? In the problem, we are being asked how many students do not like using Facebook and TikTok. Itinatanong kung ilan ang hindi gustong gumamit ng Facebook at TikTok. Ito ang kailangan nating ma-solve gamit ang Venn diagram. For the second step, we need to determine the given information. Ano nga ba ang mga ibinigay na data or information sa problem na makakatulong sa atin para masagutan yung tanong? So the given information includes the total number of students, which is 25. 25 na estudyante raw ang tinanong. Sa 25 na ito, 15 students ang nagsabi na gusto nila ang Facebook. 12 students naman ang nagsabi na gusto nila ang TikTok. Habang may 5 estudyante na nagsabi na gusto nila pareho ang Facebook at TikTok. For the third step, gagawa na tayo ng Venn diagram para mai-illustrate ang problem. Una, gumuhit ng isang rectangle, and this will be our universal set. Sa ibinigay na given, ang cardinality o bilang ng elements ng ating universal set ay ang total number ng students na tinanong, and that is 25. So we are going to write U representing the universal set is equal to 25. Gumawa naman tayo ng isang bilog. So this color blue circle represents the cardinality or the number of students who like Facebook. And we are going to use the capital letter A to name this set. Base sa given, may 15 students na gusto ang FB or Facebook. And this red circle represents the cardinality or the number of students who like TikTok. For this one, we are going to use the capital letter B. Sa ibinigay na given, 12 students like using TikTok. Dito naman sa gitna, kung saan nag-overlap o naglapat ang dalawang bilog, ilalagay natin ang bilang ng estudyante na gusto pareho ang Facebook at TikTok. And that is 5. This is the cardinality or the number of elements ng intersection ni set A at set B. Pakatandaan na ang 5 students na gusto pareho ang Facebook at TikTok ay ang bilang ng elements ng intersection ni set A at B. Ibig sabihin, sa 15 students na gusto ang Facebook, kasali na dito ang 5 estudyante na tinutukoy. Ganon din po sa 12 students na gusto ang TikTok. So ang gagawin natin ay alamin ang cardinality o ang bilang ng estudyante na gusto ang Facebook only at TikTok only. Para magawa ito, isa-isip na dapat when you add the numbers inside the blue circle, ang total ay 15. So we need to subtract the cardinality of the intersection of A and B from the cardinality of set A. So, ibig sabihin, sa 15 students, ibabawas natin ang 5 estudyante na may gusto pareho sa Facebook at TikTok. So, may 10 students who like FB only. Sa TikTok naman, sa 12 students, ibabawas ang 5 students. So we have 7 students na gusto ang TikTok lamang.
Pakatandaan na ang cardinality ng universal set ay 25, meaning when you add all the numbers, the total should be 25. Pero 10 plus 5 plus 12 is only equal to 22 students. May kulang. So, sa 25, ibawas natin ang 22, and that will leave us 3. This is now the number of students na hindi gusto ang FB at TikTok, at isusulat natin ito sa labas ng dalawang bilog. Ang huling step is to answer the question. So again, what is being asked in the problem? How many students do not like using Facebook and TikTok? Base sa ating Venn diagram, there are 3 students who do not like Facebook and TikTok. So we now answered the question. Balikan natin ang ating Venn diagram. Ano ang ipinapakita nito sa atin? Base sa Venn diagram, there are 25 students who were asked, and that is our universal set or the cardinality of the universal set. Of these 25 students, there are 10 students who like Facebook only. There are 7 students who like TikTok only. And there are 5 students who like both. With regard sa tanong na kung ilan yung walang gusto pareho sa Facebook naman at TikTok, so our answer is, there are 3 students who do not like both.